panay ngiwi daw ang bibig ng presidente. Naku, matinding banat ito ng dating vice mayor ng Parañaque. Naku, hindi nagpapahuli si Auntie Claire dyan. Sagot agad siya. Kaso nga lang, yung sagot ni Auntie Claire, pinagtatawanan na naman. Panoorin po natin kung ano yung sinasabi ni Anjo Iliana tungkol sa ngiwi-ngiwi na yan. Ito yung video. Panay ang ngiwi po ng bibig niyo, Mr. President. Kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Kaya nga, baka naman pwede, Mr. President, magpa-follicle, tama ba yung, follicle ba tawag doon? Test? Aba, matindi po talaga yan. Hindi basta-bastang banat yan. May mahi-hurts na naman dyan. Ayun na unang mahi-hurts dyan ay malamang itong si Auntie Claire. Ayun dito sa balita, ito naman may sagot po dyan si Auntie Claire ha. Sa gitna ng kanyang mga viral post sa social media, hindi ito pinalampas ng palasyo at mariing sinagot ni Palace Press Officer Yussi Claire Castro. Ito na. Ang panawagan niya na anya'y walang karapatang magdiman ng ganoong klaseng test mula sa Pangulo. Teka, may ganun ba na walang karapatan na magdiman? Hindi ba Pinoy itong si Anjo Iliana? Hindi ba ito taxpayer? Lahat naman tayo, mga Pinoy, lalo na pag bumili nga tayo ng sardinas, may tax na yan. Ito namang si Auntie Claire, saan kaya nanggagaling yung sahod niya? Sa tax din. Sa tax pa rin naman, di ba? Walang karapatang magdemand? Serious? Ganyan ba mag-isip ang isang abogada? Auntie Claire, ayos naman dyan. Di porket pinagtatawanan ka na, magpapatawa ka pa. Eto, dagdag pa ni Castro, hindi dapat ginagawang laruan o isyong pampolitika ang ganitong akusasyon lalo na laban sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Anya, tamang proseso kung tunay na may basihang reklamo at hindi ito dapat ginagawa sa social media para lamang sa ingay o pansin. Bakit saan ba gagawin yan? Para makarating sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Panawagan po yan ng karamihan. Para naman, yung duda kasi na may mga akusasyon kasi na gano'n para patunayan na malinis yung ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, Auntie Claire. Grabe naman yung dahilan mo. Talaga naman, hanggang ngayon nagpapatawa ka pa rin dyan. Seryoso naman yung mga sagot mo dyan. Sasabihin mo lang karapatan. Grabe ka naman, Auntie Claire. Ito ang sabi po ng mga netizen sa pinagyayaw-yaw ni Auntie Claire dyan. Sabi ni Bongski RSP, taxpayer po kami, Auntie. Pinapaalala na sa iyo ha, Auntie Claire. Naku, abogada. Tapos yan yung pinagsasabi niya. Sabi ni Ayono Alfaro, taxpayer lang naman po Pinaalala po kay Auntie Claire yan. Sabi ni Jigger Magallanes, so ngayon, di na lang tayo magpa-test pag-apply tayo ng trabaho. O nga naman no? Nagbayad-bayad lang tayo niyan. PBBM nga, di nagpa-test, tayo pa kaya? Pag ordinaryong Pilipino ay walang magawa kundi talagang kung yan yung requirement sa trabaho, talagang kailangan yan. Pag wala, hindi natatanggap. Bakit yung pinapasahuran po natin? Nag-request lang naman, nag-demand lang naman. Tayo naman nagpapasahod sa kanya, sasabihin, walang karapatan? Naku, Auntie Claire, marami na namang natatawa sa'yo. Pero yung iba, nanggigigil na. Sabi ni Rolando Malabuyo, ganun ba yun, Auntie Claire? Pag ordinaryong tao lang, di dapat pansinin ng Pangulo o gobyerno? Yan ang katanungan na malamang nakakatawa na naman ang sagot ni Auntie Claire dyan. Sabi ni Leo Vendris, isa po siya sa Filipino citizen na nagbabayad po ng buwis kung saan nanggagaling ang sweldo, Auntie Claire, at ni BBM. Bakit hindi alam ni Auntie Claire dyan? Bakit kaya? Ewan ko lang kung bakit nagkakaganyan si Auntie Claire. Alam niyo, sa totoo lang, sa mga nakasubaybay po dito sa ating page, noon po ay bilib po ako dito kay Auntie Claire. Bilib po ako dyan kasi nagbablog po yan at bumabanat din po kay BBM yan. Kaya bilib po ako dyan, ginagawan ko rin po ng reaction siya. Bilib ako sa attorney na yan. Talagang matalino, matapang, inilabas yung katotohanan. Yan pa yung pinagyayaw-yaw ko nakaraan. Pero nagulat na lang ako. Bakit siya nagkakaganyan? Seryoso? Si Auntie Claire pa ba yan? Nang dahil sa'yo, yung mga taong may mga problema, napapatawa mo. Hanggang dito na lang, thank you. Bye-bye.